Sinisilip ng ilang mambabatas ang naging pahayag ni dating presidential spokesperson Harry Roque na tila panawagang people power laban sa administrasyon nitong Biyernes. Maaari raw itong maging basehan ng muling pagpapakontempt sa kanya. At nakatutok si Darlene Kai. Hindi na po ito laban ng Duterte at Marcos. Ang laban po ngayon ay puwersa ng kadiliman laban sa puwersa ng kasamaan. Bahagi yan ng pahayag ni dating presidential spokesperson Harry Roque pagkalabas niya sa detention facility ng House of Representatives nitong Biyernes. Harassment umano ang pagpapakontempt sa kanya ng Quad Committee matapos silang malamang hindi totoo na may hearing siya sa Manila RTC kaya hindi siya nakadalo sa pagdinig sa batasan. Kaya panawagan ni Roque, people power. Sa mga kababayan, tuwing Biyernes po, naririto kami hanggang mapuno natin muli ang EDSA at mabawi muna natin muli ang kapangyarihan. Dito sa EDSA, tayo po ay nagpaalis ng isang Marcos. Ang mga pahayag na yan ni Roque, sinisilip ngayon ng ilang kumiting kasama sa Quadcom na nagpakontempt kay Roque. Iniisip ko, it might border to another contemptible action. Sa akin, it might also be treasonous, because he's now calling for people's powers. It's one thing to be able to rally against the government. It is another thing to say, let us come together so we could be able to topple down this government. To me, tama yun. That is seditious. Actually, contemptible yun, no? And if one of the members of the committee will tackle that issue, no one can prevent him from discussing it on the Quadcom. Giit ng mga kongresista, hindi pagmamalabis ang pag-cite in contempt at pag-detain kay Roque. He was cited in contempt because of his lying nung na wala naman pala siyang hearing when he invited him over. I think yung premise niya that we cited him in contempt because of that batikos niya to the administration is out of context. Sa isa namang bagong pahayag, sinabi ni Roque na saklaw ng kanyang freedom of speech ang mga pahayag na ginawa niya sa EDSA noong Biyernes. Hindi rin daw siya nanghikayat sa mga tao na magkaroon ng marahas na pagkilos. Pero handa raw siyang harapin ang anumang kasong isasampa laban sa kanya. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras.